ng mga nagbabagang balita. Divina Gracia Sisters na brutal na pinatay sa Naga City, nailibing na. Hustisya, sigaw ng pamilya. Isa sugatan sa karambola ng siyam na sasakyan sa Pili, Camarines Sur. Truck na sanhi ng karambola, nawalan umano ng preno. World class na pickleball facility sa Camarines Sur, bubuksan na bago ang Pasko. Provincial Health Office Camsur, tiniyak ang sapat na supply ng maintenance medicines na ipinamimigay ng libre sa mga Camarinense. Magandang gabi, narito ang mga maiinit na balita sa Camarines Sur. Naihatid na sa kanilang huling hantungan ang magkapatid na Divina Gracia na brutal na pinatay sa Naga City nitong nakaraang linggo. Sa paghatid sa huling hantungan na magkapatid, hustisya pa rin ang panawagan ng pamilya Divina Gracia. Ang update sa gumugulong na investigasyon ng pulisya sa kaso, sa ulat ni John Amador. Anak ko, hindi ko na kayo makikita! Kila! Nasaan ang pangarap ninyo? Alam? Bumuhos ang emosyon ng mga kaibigan at kaanak ng pamilya Divina Gracia sa paghatid sa kanilang huling hantungan ng magkapatid na Kila at Claudette Jean. Alas 9 ng umaga nitong Biyernes, December 12 sa Barangay Bagulataw, Minalabak, Camarines Sur. Mula sa tahanan ng mga Divina Gracia sa Barangay Kutmo sa bayan ng San Fernando, naglakad ang mga kaibigan at kaanak ng magkapatid na lubos ang pagdadalamhati dahil sa biglaang pagpanaw ng magkapatid higit isang linggo na ang nakakalipas. Naiwan nila ang anim pang kapatid. Mabigat man, nagbigay pa rin ng pahayag ang ama ng mga biktima hinggil sa natagpuang bangkay sa bayan ng Kabusaw na pinaniniwalaang ang sospek sa karumal-dumal na krimen sa kanyang mga anak. Sa akin pong palagay ay hindi po ako makapaniwala na yun ang pero hindi kami naniniwala. Kami lahat, pamilya, hindi kami naniniwala na si Martia. Gawa ng malapit kami sa dagat eh. Dito sa amin, yung stage na picture na yon sa yung pagkalunod, dito po sa amin, mahigit na po yung isang linggo sa ganung sitwasyon siya. 3 araw, kilala pa, hindi pa ganun katindi. Samantala, nagpapatuloy pa rin ang investigasyon ng PNP ukol sa insidente. As of now po, continuous pa din yung follow-up investigation natin sa Divina Gracia case and ongoing po ang backtracking ng CCTV footages natin para ma-identify po talaga natin si suspect. Sa susunod na linggo naman, inaasahang lalabas na ang resulta ng autopsy ng mga biktima habang magkakaroon ng matching ng fingerprints sa lalaking natagpo ang nalunod sa Kabusaw. Paglilinaw ng PNP, hindi maituturing na case closed ang kaso. Yung tricycle na ginamit ni Murphy is under custody ng Police Station 2. Andito po siya sa ating station. And then, yung identity naman, although clean po siya ng family, na yun na po si Murphy Hofancia is sa part po ng PNP, kailangan po natin ng primary evidence na magpapatunay na siya po talaga si Murphy. Kaya sa amin po talaga is hindi pa po talaga siya masasabing case closed. And ongoing pa din po talaga yung investigation namin. Sagot naman ng ama ng mga biktima sa paghingi ng tawad ng pamilya ng itinuturong suspect sa krimen. Kung sino po ang nagkasala, yun po ang humingi ng tawad. John Amador, CSN. Sa kaugnay na balita, nagpaabot ng pakikiramay si Governor Elry Villafuerte at Provincial Government ng Camarines Sur sa pamilya Divina Gracia. May ulat si Derlin Lastrulio. Nagpaabot
Umabot ng pakikiramay ang provincial government ng Camarines Sur sa pangunguna ni Governor Elry Villafuerte sa pamilya Divina Gracia ng Barangay Cotmo, San Fernando, ang mga kamag-anak ng magkapatid na brutal na pinatay sa Naga City. Hanggang ngayon, hindi pa rin matanggap ng pamilyang sinapit ng magkapatid na Divina Gracia. Hindi pa rin sila makapaniwala ang pamilya na ang bangkay na nakuha sa Kabusaw ay si Marfe, na di umano'y responsable sa pagpaslang sa kanilang dalawang anak. Nanindigan itong tuloy ang kaso hanggang sa mapanagot ang nasa likod ng krimen. Dahil po ko mamapundo, dahil po talaga ako mamaturog hanggang dahil magkaigo ni justisya ang mga aki ko. Yan po ang talagang ano ko, sabi yung pangapunan ko, Marpe, harap kong buhay ka. Maglantad ka na, sumuko ka na sa batas. Panagutan mo ang ginibong mo sa mga aki ko. Kung mangyari man yan sa buhay mo, kung aram man kayo ng mamation mo, aram kung makukulugan ka man. Kaya sana, makonsensya ka dahil ang tao may yung karapatang magbalo, sigad lang po nakakaaram kang gabos. Kasabay nito, ipinagkaloob ni Board Member Angel Hernandez ang 60,000 financial assistance mula sa probinsya sa pamumuno ni Governor Elry Villafuerte sa pamilya ng mga biktima. Naaraman po ni Gov. Elry ni Kong Luigi Villafuerte po ang nangyari, tulos po sindang nagpadarang video ng tao para po i-assess kung ano po ang mga kaipuhan kang pamilya po kang biktima. Kaya po ngunyan, tulos miman din pong dinara ang financial assistance po hali po sa Caferte sa pamamayo po ni Gov. Elry ni Congressman Luigi Villafuerte. Syempre po ang haga din po ang hustisya po para po sa pamilya po. Inihatid na ngayong araw sa kanilang huling hantungan ng magkapatid na Claudette at Kiel Divina Gracia. Darlene Lastrullo, CSN. Samantala sa ibang balita, isa ang sugatan sa pagkarambola ng siyam na sasakyan sa Pili, Camarines Sur kagabi. Truck na punot dulo ng aksidente, nawalan umano ng preno. Narito ang ulat. Halos walang galawan ang daloy ng trapiko sa bahaging ito ng National Highway sa Barangay Palestina, Pili, Camarines Sur. Yan ay matapos magkarambola ang siyam na sasakyan mag-aalas 6 kagabi, December 11, dahil umano sa truck na nawalan ng preno. Sa tindi ng karambola, nagkayupi-yupi ang ilang bahagi ng sasakyang sangkot sa aksidente. Sa video na ito, makikita ang isang driver ng isang sasakyang naipit ng mayupi ang sasakyang minamaneho nito. Ayon sa pulisya, nawalan umano ng preno ang truck hanggang sa sumalpok ito sa iba pang sasakyan. Agad namang rumesponde ang mga otoridad kasama ang fire truck and rescue team mula sa provincial government ng Camarines Sur. Isa ang naitalang sugatan sa insidente. Nagpapatuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad. Dead on arrival naman sa ospital ang isang motorcycle rider matapos makasalpukan ng isang L300 van sa barangay Mambulo, Libmanan, Camarines Sur. Well, based dun sa tama, nagkabanggaan yung dalawa and then yung vehicle, yung motor tumilapon na and natumba until nag-sustain siya ng injury and then yung L300 naman may tama sa left side ng bumper saka ng windshield niya. Nagkasagian naman ang isang motor at truck sa San Fernando, Camarines Sur. Sugatan ng backrider ng motorsiklo na agad isinugod sa ospital. So paalala lang because Yuletide season is upcoming, marami nang walang pasok, maraming pauwi going to and from Bicol and outside Bicol, papasok palabas. Ingat man din, due diligence sa mga driver, always check yung blow bagets natin, yung brakes lalo, lights, water, lahat yan, lalong-lalo yung sarili natin. And syempre, see to it, keep an eye. Chris Novello, CSN. Sumadsad pa ang halaga ng piso kontra dolyar ngayong linggo. Panibagong all-time low yan ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas na may maganda at masamang epekto sa ekonomiya. May ulat si Darlene Lastrullo. Patuloy ang pagbaba ng halaga ng piso kontra dolyar. Sa tala ng Bangko Sentral ng Pilipinas, umabot na sa 59.220 kada dolyar ngayong Martes, December 9, 2025. Ito ang pinakamababang halaga sa kasaysayan. Mas mababa pa sa record noong Nobyembre 12, 2025 na 59.170 kada dolyar ayon sa datos mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas.
Ayon kay Denise, anak ng isang OFW na nagtatrabaho sa Saudi Arabia, naging positibo siya sa pagtaas ng dolyar dahil mas malaki ang natatanggap nilang remittance. Ito ay malaking tulong lalo na ngayong papalapit ang final sa pribadong paaralan na kanilang pinapasukan sa Naga City. Bilang sa mga aking pong OFW, para sa ko, dako lang tabang itong paglangkaw kang palitan kang dolyar ta. Siyempre, nakakabayad ako ng tuition, ta mo niyan nga ni finals na naman, so mabayad na naman ako niyan na daw. Kaya, paboron po ako na naglangkaw po si palitan kang dolyar. Ngunit paliwanag ni Denise, may epekto rin sa kabaligtaran. Kapag bumaba ang piso, apektado ang kanilang pang-araw-araw na gastusin at kailangan maging mas matipid sa eskwela at pagkain. Pero ngunyan po, medyo nasasakitan man po ako. Siyempre, si halaga po kang piso nagbaba sa tuya. Kaya medyo nasasakitan ako i-budget si balon ko sa araal daw. Ayon sa mga ekonomista, ang patuloy na pagbaba ng piso ay bunga ng iba't ibang factor kabilang ang mas malakas na demand para sa dolyar sa pandaigdigang merkado. Sinabi ni Angelo B. Taninco, Chief Economist ng isang bangko, ang peso ay bumababa dahil sa mga inaasang pagbabago sa monetary policy at global economic forces at ang mga remittances mula sa OFWs ay isa sa mga salik na nakakatulong na mapanatili ang daloy ng dolyar sa bansa. Dagdag pa ni Taninco, habang ang pag-uusbong ng dolyar ay may negatibong epekto sa presyo ng mga inaangkat ng produkto, ito rin ay nagbibigay ng mas malaking halaga sa perang ipinapadala ng mga OFW sa kanilang mga pamilya na nakakatulong sa konsumo at panggasta sa lokal na ekonomiya. Darlene Lestrullo, CSN. Higit isang buwanang tenga ang biyahe ng tren ng PNR rutang Naga-Legazpi vice versa matapos ang pananalasa ng Super Typhoon Uwan. Biyahe sa naturang ruta target ng PNR na maging operational sa second quarter ng 2026. Si Jem Garcia sa detalye. Higit isang buwan na nang manalasa ang Super Typhoon Uwan sa Bicol Region. Higit isang buwan na ring nakatenga ang operasyon ng biyahe ng PNR Naga to Legazpi, vice versa, nang masira ang isa sa mga railroad bridge nito sa Ginubatan Albay, dulot ng bagyo. Sa ngayon, patuloy pa rin ang pagsasaayos at rehabilitasyon ng mga railroad tracks at tulay sa mga madaraanang ruta ng biyaheng Naga to Legazpi. Ay mai-implement mo natin yung early procurement ng ilang activities na. Yun ay isang bagong strategiya na gagawin po namin at ngayon pa lang pong bago magtapos ng taon nito ay amin na pong pinaghihimay-himay kung ano yung mga pinaka-importanting bagay na mai-early procurement mo namin para makapag-deliver po na mas maayos na mga pag-maintain, maintenance sa ating mga relays, bridge at kasama na ng mga station saka mga flag stop po dito. Ayon sa PNR, inaasahang maibabalik ang operasyon ng inter-province route sa second quarter ng 2026. Inaasahan rin ng PNR ang karagdagang pondo ng gobyerno upang mas mapalakas at mapadali ang pampublikong transportasyon sa Bicol Region. Kami po ay umaasa sa pamunuan po ng Philippine National Railway at ganoon din po ng ating butihing Secretary Secretary Giovanni Lopez na madadagdagan po ng pondo ang Philippine National Railway para mas may saayos pa po natin yung ating mga infrastruktura, yung pagre-rehabilitate na ating infrastruktura dito po sa Bicol po. Samantala, tanging biyaheng Sipokot to Naga at Lupi Viejo to Naga vice versa ang biyahe ng PNR. Jem Garcia, CSN. Dalawa ang arestado sa magkahiwalay na anti-illegal drug operation sa Naga City. May ulat si John Amador. Mas pinapaigting pa ng PNP Naga ang laban kontra illegal na droga sa lungsod nang dahil isa ang illegal na droga sa maaaring ugat ng iba't ibang krimen. Na-stroke man, arestado pa rin ang isang 49 anyos na drug suspect na kinilala sa pangalang Homer sa isinagawang bypass ng Naga City Police Office, Police Station 6 sa Zone 1, Barangay del Rosario, Naga City. Nakuha sa kanya ang hinihinalang shabu na nagkakahalagang aabot sa 20,400 pesos. Na-identified siya. 49 years old, and ang ano nito, ang yung about health niya, ano siya, na-stroke na. So since 2023 pa, so paralyzed na siya. So yun ang dati nilang hanap buhay. Base dun sa pagtanong-tanong natin,
yung pagpapabricate baga ng yung plastic rattan na basket. So, yun, mayroong mga reports na talagang nagbebenta siya. So, kaya natin siya na subject for operation. Pasado alas 11 ng gabi, nasundan ng isa pang operasyon sa loob ng isang subdivision sa Barangay Pacul, Naga City kung saan tiklo ang drug suspect na kinilala sa pangalang Joe, 43 anyos, baguhan rin sa pagdutulak ng droga at residente ng San Benito, Goa, Camarines Sur. Nakakuha din sa kanya ang 5 piraso ng hinihinalang shabu. Wala pa naman talaga noon, talagang mandato na sa amin ito kasi illegal na pagbebenta ng droga. So sa tingin ko, noon pa naman ay nangyayari na ito. So anyway, itong base sa pagtanong namin, yung droga na ibinibenta niya, galing na naman sa labas ng Naga eh. Galing na naman sa labas ng Naga yung ibinibenta niya. So merong, kasi paralyzed na nga siya, so parang may naghahatid sa kanya. Parang may nagdi-deliver. So yun po, patuloy po kami dahil yan po ay mandato sa amin ng higher headquarters. Ito po ay tuloy-tuloy namin gagawin hanggat meron pa pong nagbebenta ng illegal na droga. Jan Amador, CSN. Soon to open na ang newest sports facility sa Camsur, ang indoor pickleball na inaasahang bubuksan bago magpasko. Pasilidad magiging avenue ng mga kabataan soon to be world-class pickleball athletes ayon kay Governor El Rey Villafuerte. May ulat si Darlene Lastrulio. Sa Capitol Complex sa Pili, Camarines Sur, matatagpuan ang isang bagong pasilidad para sa pickleball na magbubukas bago magpasko na naglalayong palakasin ng sports tourism at bigyang oportunidad ang mga kabataang Pilipino na maging world-class athletes. Inilarawan ni Governor El Rey Villafuerte ang bagong pasilidad bilang world-class first in the country indoor and air-conditioned pickleball club. Ayon sa kanya, bukas ang club para sa lahat at inaasahang makatutulong ito sa pagpapalago ng turismo sa lalawigan. Ang pickleball, isa sa mga pinakamabilis lumagong sports sa buong mundo, ay unti-unting nakikilala sa bansa. Isa sa mga katangian ng bagong pasilidad ay ang pagiging affordable at world-class air-conditioned na nagbibigay ng pagkakataon sa mas maraming tao na matutunan at mag-enjoy ang laro. Magsisilbi rin itong training facility ng mga kabataang soon-to-be world-class pickleball athletes. Well, marami na excited. Try natin magbukas bago magpasko. Magkakaroon ng online reservation, pwede walk-in. Growing sport talaga yan. Nung ginawa natin yan almost 2 years ago, hindi pa ganun kasikat. No? Ngayon, sobrang sikat sa Naga, sa Bicol. So, affordable, world-class, bubuksan natin yan before Christmas. Naniniwala ang gobernador na ang pagkakaroon ng ganitong pasilidad ay magiging daan ng mga rising pickleball athletes sa Bicol region na maging worldwide caliber pickleball athletes. Darlene Lastrulio, CSN. Patuloy ang pagbibigay ng maintenance medicines at ng iba pang gamot ng Provincial Health Office ng Camarines Sur. Opisina tiniyak ang sapat na supply ng gamot para sa mga Camarinense. Si Jem Garcia sa detalye. Regular na pumupunta sa Edmero Clinic sina Nanay Loresa upang magpakonsulta at humingi ng maintenance medicine. Mayroon na rin silang matagal na dinaramdam na sakit kaya't may maintenance medicines na rin sila. Masakit umano sa bulsa kung bibili pa sila ng mga gamot kaya't maganda raw na may ganitong programa para sa kanila. Ay, grabe po ang burungkan. Mamahalong pati. Kung check up sa labas, mahal man. 5 yan, 200 plus. Ayon sa medical expert ng PHO Camsur, kadalasan umanong nagpapakonsulta sa kanila ay mga may edad ng mayroong dating karamdaman, kagaya na lang ng asawa ni Nanay Loresa at si Nanay Esther. Mahalaga umano ang updated na pag-inom ng maintenance medicine, lalo na ng mga individual na may matagal ng karamdaman. Yung maintenance medications kasi, binibigay siya sa mga mayroong chronic na sakit. Usually yung may mga high blood, hypertension, diabetes, mga katulad nun. Yung pag-maintain ng mga gamot na pang-araw-araw, regular na iniinom, parte yun ng preventive care para hindi na mas lalong lumala yung kondisyon nila, para din makatulong dun sa mga simptomas, para hindi na siya masyadong lumala.
Hinikayat niya rin ang publiko upang huwag mag-atubiling magpakonsulta at humingi ng maintenance medicine dahil sapat pa rin ang gamot na ipinapamahagi rito. So sa mga kababayan po natin dito sa Camarines Sur, dito po sa Provincial Health Office, may allocated naman po na sapat po na mga gamot para sa mga maintenance ng pasyente. Kaya naman pong ma-provide yung pang isang buwan ng maintenance. So hindi po magiging dahilan na hindi makakainom kasi hindi po available, wala pong sapat na budget para bumili. Kasi dito po provided na po ng provincial yung gamot, pati na rin po yung mga follow-up check-up nila and yung laboratories. Maraming salamat sa iya. Nakaka-raos ang mga mayong-mayo. Magaling na sa mga arming man pambakal. Nakakatipid nito sa mga ibakal bulong pagkain na. Tiniyak rin ng PHO na sapat ang kanilang supplies ng maintenance medicines na libreng pinapamahagi sa probinsya na isa sa mga prioridad na programa sa kalusugan ni Governor El Rey Villafuerte. Jem Garcia, CSN. Isang senior citizen mula sa bayan ng Tinambak, Camarines Sur ang natulungan ng Kafuerte. May diabetes ang pasyente at umabot sa higit sa kalahating milyon ang kanilang bill sa ospital. May ulat si Regine Bue. Sa pamamagitan ng Kafuerte Medical Assistance Program ng pamahalaang palalawigan ng Camarines Sur sa pangunguna ni Gov. El Rey Villafuerte, natutugunan ang pangangailangan ng mga residenteng may malaking hospital bills, kagaya na lamang ni James Philip Aquino mula sa bayan ng Tinambak. Bigyan ko niyan kay Kafuerte, kay Governor El Rey Villafuerte and Congressman Luigi Villafuerte and Congressman Mix Villafuerte. Ayun, naghagatapang para sa kuyang ina, si Merlin Aquino. Niyaon niya yan sa Mother Settle. Naghagad ng medical assistant. Nakula ang tapang sa kuya, sa muya. Tapos syempre, financially, nagkukulang naman. Dumulog si Aquino sa Kafuerte upang matulungan siya sa hospital bill ng kanyang ina na halos isang buwan ang nakakonfine sa isang pribadong ospital sa Naga City dahil sa sakit na diabetes na nauwi pa sa pneumonial infection kaya lumaki ang kanilang gastusin. Prepare man kami ng kwarta kaso sa oral daw na gasto sa ICU more than nasa 15 to 20,000 per day. Ngunyan na maluwas na medyo masakito ng maray kaya yun. Ayon sa kanya, nakabawas sa kanilang problema ang natanggap na pinansyal. Kaya nagpapasalamat siya kina Governor El Rey Villafuerte, Congressman Mix Villafuerte at Congressman Luigi Villafuerte sa pagpapatuloy ng programa. Ang Kafuerte Medical Assistance ay isa sa mga prioridad na programa ng provincial government ng Camarines Sur na layong matulungan ng mga Camarinense sa kanilang gastusin sa gamutan bilang bahagi ng matagal na programa ng probinsya na Zero Balance Billing. Dito ko lang ang pwede ng tabang ng GL or guarantee letter na tinatawag ang mga Kafuerte para sa muya na kinapos or nagkulang para makaluwas ang sa muyang ina. Tapos sa mga iba pa mga tao, ayun, in-endorse ako sana magbigdiman ka mo, maghagad ka mo ng ayuda sa Kafuerte. Nakula ang tabang ini sa Tuya Gapos. Salamat po kay Governor El Rey Villafuerte and Congressman Luigi Villafuerte and Mix Villafuerte. Salamat sa ayuda, salamat sa padagos na pagsuporta sa mga nangangaipo, lalo sa financially, sa medical support. Dako lang ang tabang ini sa mga senior citizen at may mga kakayahan. Dako lang po, sana po padagos po nito para mas makatabang pa sa dakol pang mga labang sa Rodriguez sa Tuya sa Bicol. Regine Bue, CSN. Nagpapatuloy ang kampanya ng Pilipinas sa 33rd Southeast Asian Games sa Thailand. Base sa medal tally, panlima ang Pilipinas sa standing kung saan mayroon na ang bansa ng 5 gold, 7 silver at 21 bronze medal. Nakadagdag sa ginto ng Pilipinas ang podium finish ng Olympia na si Alea Finnegan sa gymnastics. Nakakuha rin ng ginto para sa Pilipinas si Nadine Rojas at Kim Custodio sa jiu-jitsu. Nangunguna sa medal tally ang host country na Thailand na mayroon ng 42 gold, 25 silver at 14 bronze medals. Magpapatuloy pa hanggang sa December 20 ang 33rd Southeast Asian Games. At yan ang mga maiinit na balita ngayong araw sa Camarines Sur.
Kami ang Kamser News. Ako po si Chris Novelo. Diyos mabalos sa pagtitiwala.